Bureau of Immigration nagbabala ukol sa sex trafficking scheme sa Pilipinas. But before we continue our discussion, please subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, like, comment, and share Mag-Istorya sa Info Vlogs. This is your host, Ardison Tulibas Arsua, aka Papa Ardi. Ang Bureau of Immigration nagbabala. Lumalaganap na kasi ang sex trafficking scheme sa Pilipinas. One time dyan sa may NAIA 3, buti na lang na intercept yung isang babae pretending na ka-live-in partner niya yung isang lalaki. Sex trafficker pala. Kasi na-notice ng mga immigration officers na the previous time namukhaan na nila yung lalaki at iba ang kasamang babae, at yung babaeng kasama ng lalaking yon have not yet returned to the Philippines. Kaya nagkaroon ng kaunting questions, investigations, and boom, it was found out na yung palang lalaking yon is a suspected sex trafficker. Ngayon, patuloy ang pagmamatyag ng ating Bureau of Immigration dahil may mga nangyayaring human trafficking, sex trafficking dito sa ating bansa. The fact is, there is a disturbing report na merong isang biktima ng sex trafficking na nakalabas ng bansa at naging sex slave, mga kaistorya. Hindi pinapakain kapag hindi satisfied ang customer sa kanyang performance, at there was a forced abortion nung nalaman na nabuntis yung babae. So napakatinding pang-aabuso ang nangyari, mga kaistorya. At meron pong lumabas na report noong 2023 na 1,277 ang human trafficking cases sa Pilipinas, and including 780 cases of sex trafficking. Now, ano ang punto ko dito? Ang punto ko dito, itong nangyayaring human and sex trafficking sa Pilipinas na may mga nabibiktima, mga babaeng willing to take risk, ay isang larawan ng kahirapan sa Pilipinas. May ibang mga Pilipino, may ibang mga kababaihan na willing isugal ang kanilang buhay sa pag-aakalang magkakaroon sila ng magandang buhay at kinabukasan abroad. Hindi nila alam na some bad people are taking advantage because of their poverty. Ang nakita kong isa sa mga dapat gawin para ma-minimize itong problema ng human and sex trafficking sa ating bansa, dahil sa tingin ko nangyayari ito dahil gusto lang magkaroon ng maayos na kabuhayan ang iba nating mga kapwa Pilipino. Una, very basic, palakasin natin ang ekonomiya ng ating bansa. Kung ano yung mga sektor na malakas tayo, yun ang ating tutukan at i-develop pa para mag-create, para makatulong sa ating ekonomiya. Like for example, malakas tayo sa agrikultura, let's continue developing it. Malakas tayo sa turismo, let's continue developing and improving it. Kasi kapag may mga sektor na pinalalakas tayo, it will create job or employment opportunities. And of course,
And of course, manghikayat tayo ng marami pang mga investors sa ating bansa dahil nangangahulugan ito, mga kaistorya, more investors, more jobs. At kapag ka maraming trabaho, mas marami ang naghahanap ng mas marami ang trabaho kaysa mga naghahanap ng trabaho. Of course, magi-improve din yung salary ng mga empleyado. At isa pa doon na pwede nating gawin, tuloy-tuloy ang pag-implement ng tinatawag na Sustainable Livelihood Program. Kikreate ang ating gobyerno ng maraming mga sustainable livelihood program. Hindi nakadepende lang. Huwag nating sanayin ang mga Pilipino sa ayuda. Kasi ang ayuda po ay isang beses lang yun. Mauubos yun. Pero kung livelihood program ang ibibigay natin, sustainable yon. Kumbaga, huwag mong bigyan ng isda ang isang tao, kundi turuan mong mangisda. Kapag ka matuto siyang mangisda, hindi na siya mauubusan ng isda. Sana'y mayroon kayong nakuha sa pinag-usapan natin ngayon, mga kaistorya. Again, please don't forget to subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and TikTok account, like, comment, and share Mag-Istorya Ta Info Vlogs. And this is your host. My name is Ardison Tulibas Arsua, aka Papa Ardi, and have a nice day.